is about how to cut off and eliminate temporarily or permanently si Pangulong Duterte sa Pilipinas para ang banta ng pampolitikang paglaban at oposisyon na pwedeng i-encourage, i-inspire ni Pangulong Duterte by his presence at sa kanyang mga pagpapahayag ay maibsan at mawala o mabawasan, kung kaya siya pinadukot nila Marcos at ipinatapon doon sa ICC sa Netherlands. Karumal-dumal na paglalantad ng kataksilan ng gobyerno ni Marcos na pinapayurakan niya at pinatapakan at lubusang hinayaan niyang gahasain ng ICC ang ating soberanya at abusuhin ang ating mamamayan. Nang nangyari nga yan kay Pangulong Duterte. At ngayon, gusto nilang uulitin ulit sa isa na namang senador ng Pilipinas. And what will prevent them to do the same using the ICC at ang mga bogus nilang mga kaso-kasong ito at ang mga maniobrang galawan nila Trillanes at nila Dilima, Tontiveros at ang kasabwat nila mga CPP, NPA, NDF, nila Marcos at Romualdez laban kay Sara Duterte at iba pang mga personalidad na gusto nilang durugin at ipatanggal sa Pilipinas, subalit dahil duwag sila na dito nila gawin ang mga pagsasampa ng kaso, ang ginawa nila ngayon ay nakikipagsabwatan sila sa ICC. If they can do that again, as if sila ang Diyos at Hari at hindi batas ang mamamayani at hindi nila kikilalanin ang inilabas ng mga kautusan ng Korte Suprema. By the way, sa nagtatanong, matutuloy po ba ang pagkilos dito sa Pilipinas, Eli Nu and Granton Ponting Marichu? Opo, may natanggap tayong impormasyon na magtitipon-tipon ang mga iba't ibang grupo at iba't ibang sektor para suportahan ang nauna nang naipabalita na magkakaroon ng 3 araw na sunod-sunod na pagkilos at pagtitipon ang simbahan at mga kasapian at kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Bagamat inaantay natin ang latest na official na pagpapahayag ng kanilang pamunuan nitong Iglesia ni Cristo, subalit wala pa pong inilalabas na official na pahayag. Pero the information is already out in the media na mayroon pong Lisel Garcia. Good morning ka, Eric. Salamat at nakatune in sa live mo. Pocholo Pasiencia. Thank you, Pocholo. At binabanggit nga po na November 16, 17, and 18 sa Quirino Grandstand po ang target na magkakaroon ng pagtitipon hinggil po sa mapayapang pagtitipon at panawagan upang tutulan at tuligsain itong malaganap na problema ng pandarambong at korupsyon at mga pagnanakaw sa kabanang bayan na nagaganap po sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. So 16, 17, and 18, that would be Sunday, Monday, and Tuesday. Ang tinarget po na lugar ay Quirino Grandstand. Katabi lang po ito at malapit lang sa Luneta Park. Ani Anigri. Sana po maging sigawan sa mga rally ay Marcos resign. Pagdating po sa Iglesia ni Cristo na pagtitipon, mukhang mahigpit po ang kanilang panawagan kung magkakaroon na ng final advisory ay para po sana na wala daw munang mga political call, pagtutuligsa lang daw puro lang sa pagkakaroon ng malaganap at malala na sitwasyon ng pandarambong at pagnanakaw sa kabanang bayan. Of course, we cannot impose on them sapagkat sila ang nag-organize ng rally nila. On the part ng other groups outside of Iglesia ni Cristo, as far as I know, si Ka Eric po, na impormahan ako na may pagtitipon din ng magaganap dyan naman po sa EDSA Shrine sa November 16, 17, and 18, pero magkakaroon din ng solidarity gathering papunta sa Quirino Grandstand. Inaantay pa po natin, Jay Etray, kailangan natin maraming kagaya mo, Ka Eric. Thank you po, Jay.
sa iyong pagsuporta. We will respect, no, ang rally decision and conduct of the rally itself. Ayon sa mga nais ilabas, no, matagal na po kita pinapanood dito sa Kuwait. Jay, thank you Jay sa iyong suporta, na-appreciate ko po. Ang ibig ko lang pong ipahiwatig, it is better than having nothing, na hindi kikilos ang Iglesia ni Cristo, ang iba pang mga church denomination, dahil lamang may limitasyon tungkol doon sa panawagan na Marcos resign and papanagutin ang mga may sala hinggil sa pagkakaroon ng malaganap na problema ng korupsyon at pandarambong, no? Mas mainam na may pagkilos sila. Bagamat mayroon tayong pagpupuna na medyo kapus. Kagaya din po sa Simbahan Romano-Katolika ng pinamumunuan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang kanilang panawagan hanggang doon lang sa pagtuligsa, no, ng usapin sa korupsyon at mga isyu ng pandarambong. Pero Edgar Iray Ardales and Salvacion Baconiata and Danilo Tomian Alcantara. Pero wala silang direktang panawagan. Gerald Calzado, may flood control ang project ni Bangag. Virgilio Rivera and ganon din si Gerald, nabasa ko na. Vicente Bernido, Ares Pearl. Ang panawagan ng Iglesia ni Cristo at pati po ng Simbahan Romano-Katolika, by the way, sa aking pagkakaalam, ang Simbahan Romano-Katolika, ang kilos nila ng kanilang mga sekta, ng kanilang mga organisasyon and network will be on November 30, doon sa tinatawag na Trillion March. Ang Iglesia ni Cristo, ang ating napag-alaman at ang umiikot na impormasyon, although wala pa talagang official na pahayag, maybe tomorrow, baka mag-press conference sila o mag-issue ng statement, ay sa Luneta o Quirino Grandstand. Pareho po ang kanilang panawagan, pagtuligsa, pagtutol at pagkondina sa malawak at malalim na pagkakaroon ng korupsyon at pandarambong sa gobyerno ngayon, subalit walang direktang pagsingil at hindi direktang ina-address ang usapin tungkol sa panawagang mag-resign si Marcos Jr. Pareho po yon sa Iglesia ni Cristo and even sa Simbahan Katolika. Pero, hindi naman po nila pinipigilan. Ito ang gusto kong ipa-emphasize, no? Hindi po pinipigilan ng Iglesia ni Cristo o ng Simbahan Katolika ang panawagan ng iba pang mga sektor sa kanilang kalayaan sa paninindigan at pagpapahayag na dapat nang singilin, pagbayarin, parusahan, palayasin sa poder at bawian ng kayamanang dinambong ang mga punong salarin na silang nagpasimuno nitong malaganap na korupsyon sa ating bansa at paglubha ng pandarambong sa kaban ng bayan, none other than Marcos, Romualdez at ang mga aliporis nilang kagaya ni Saldico, no? Dapat ka, Eric, paalisin si Marcos sa palasyo. Patatagalin pa natin yan. Sorry. Sa pwesto, wala na, manulugmok na ang Pilipinas. I agree, Ma'am Cora Laurente. Kaya nga hindi tayo nagpapatali dito sa panawagan ng Iglesia ni Cristo at ng Iglesia o ng Simbahan Romano-Katolika na dapat walang panawagan muna ng mga Marcos resign, no? Hindi tayo nagpapatali dyan, no? Ma'am Z, Quirino Grandstand at EDSA daw. Opo, yung Quirino Grandstand, I think, ay sa Iglesia ni Cristo. November 16, 17, and 18. Pero yung mga grupo na Marcos alis na, Marcos layas, Marcos resign, at ang mga grupo ng Bangon Sambayanan People's Movement, at iba't ibang mga sectoral organizations, ay kikilos din, I think, dito sa EDSA Shrine. Malinaw ang panawagan doon. Ang punong salarin at may pananagutan kung bakit nangyari ang malubha at malaganap na korupsyon at pandarambong sa pundo at kaban ng bayan, walang iba kundi si Marcos at sila Romualdez. At ang mga iba pang personalidad ay mga na tinatawag na lamang ito na mga actors and conspirators. But the mastermind, the orchestrators, and the principal author
kung bakit nagkaroon ng monumental restoration of plunder and corruption in government, where the government steals from itself. Ang nagpasimuno at nagsagawa niyan, walang iba kundi si Marcos at sila Romualdez. At hindi po pwede na hindi yan magiging tumbok ng tamang panawagan at paniningil ng mamamayan. And for that matter, Iglesia ni Cristo and the Roman Catholic Church cannot prevent and cannot prohibit the people from calling out on that line of political call out na dapat mag-resign na si Marcos at papanagutin siya sa kanyang pananagutan. Ginoong Arnold Bigcas is watching. Thank you, Brother Arnold. Appreciated ko ang iyong presence sa ating live sa YouTube at sa Facebook ngayon. Ang punto lang natin dito, when you join on the direct activity organized by Iglesia ni Cristo and the Roman Catholic Church, edi you have to follow sa kanilang mga pang-organisasyon na patakaran na hindi nila pinapayagan na magkaroon ng mga placards o slogans and call and chanting and agitation na Marcos resign. Sila ang nag-organize ng rally na yon eh. We cannot impose on them. Tama ba, Brother Arnold? Ang importante, kumikilos sila. Hindi sila tahimik, hindi sila nagpapabaya, no? In fact, maraming mga retired generals ang nakausap ko at nagpapahayag na, no, ng kanilang paninindigan. Hindi lamang itong si General Pukis, Major General Pukis ng Air Force dati, at hindi lamang si Major General Orlando De Leon ng Philippine Marines, pati po sila General Hermogenes Esperon na naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at naging National Security Advisor natin, ay nagsasalita na rin po at naninindigan laban sa malubhang korupsyon at pandarambong. Even si former Defense Secretary General Delfin Lorenzana, ganon din po, no? And many more. Tama ka, Ani Anigri, oust Marcos. Alvin Domingo, done deal na yan. Antayin na lang natin paano niya bababuyin ang batas kung hindi yan aalis si Marcos, sabi ni Alvin. Ganon din dito kay Rosetti Caraos from Maryland at kay Ed Chanel, ka Eric, maraming makakaliwa doon sa EDSA Shrine. Sana liwasan na lang. Hindi ko pa po alam kung anong final decision, but we cannot divide ourselves always based on ideological and colors, no? Ang kaliwa naman, yung CPP, NPA, NDF, ang alyansa kasi nila nakasabay sa mga political zombies ng Dilawan at Pinklawan. Mga hardcore anti-Duterte ito. And they cannot reconcile themselves, kaya hindi nila binibira si Marcos at sila Romualdez kasi may alliance sila. So hindi po pwede natin silang sabayan, no? At wala po akong balita o natanggap na impormasyon na nandun sila sa EDSA Shrine. Definitely they cannot join sa pagtitipon sa Quirino Grandstand ng Iglesia ni Cristo. Marga M, kasi mga CPP, NPA, hawak na ang Makabayan Block mismo ng gobyerno ni Marcos. Mayroon po silang tactical political alliance. That is undeniable, no? Marlon Tanyo is watching, thank you. Joy Biolon Puentes. Pero bago ko po puntahan itong political spectrum, the alignment of forces who are going to mobilize ng kanilang mga organisasyon at kasapian sa darating na November 16, 17, and 18, and November 30, pag-usapan po muna natin. Balikan ko lang, pwede po ba? Balikan ko lang, baka makalimutan natin, ang main topic natin dito ay itong pagyurak, ang pagtapak at pangbabastos ng International Criminal Court sa soberanya at kalayaan ng ating bansa by issuing so-called, supposedly, mayroon na daw silang nailabas na arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa. Ang nag-announce nito ay ang office ni Boying Rimulya, ombudsman. Nakakapagtaka, bakit ombudsman? Bakit hindi ang Department of Foreign Affairs o kaya ang Office of the President or ang for that matter ang Transnational Crime Center sa Pilipinas? Sapagkat kahapon wala pa pong confirmatory report mula sa ICC.
sa Netherlands na nailabas na nila ang arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa. Number 2, wala din pong posting sa kanilang website. At number 3, mga kababayan, hindi po nagkukumpirma ang Interpol na mayroon silang red notice, particularly laban kay Senator Bato de la Rosa. So, pag-usapan natin, Joy Gardner and Ani Anegri, lunurin si Marcos at Romualdez sa putik ng kasamaan at mga korap na mga lawbreakers. I agree. Ang punto de vista natin, kailangang mailinaw sapagkat nagkaroon ng order ang Korte Suprema. Matapos po itong illegal na pagkakadukot kay Pangulong Duterte na mahuhulog yun sa tinatawag na cross-border kidnapping o ang tinatawag na extraordinary rendition. Illegal po talaga yun. Una sa lahat, under even the rules of the Rome Statute governing the ICC, ay dapat na ipresenta muna si Pangulong Duterte sa isang local court sa Pilipinas upang magkaroon siya ng karapatan at pagkakataon na i-challenge kung valid o hindi ang arrest order against him coming from international entities na mayroong questionably na katayuan sapagkat ang ICC po umalis na ang Pilipinas dyan as a member state noong 2018 pa ng March 17, 2018. So a year after 2019 March, nag-take effect na ang official na pagkakahiwalay ng Pilipinas as a member state to the ICC. Kaya nga, malinaw na ang entity and authority of the ICC ay bogus kung ang pag-uusapan ay ang ating treaty obligation under the Rome Statute. Because we are no longer part of the ICC effectively a year after of our withdrawal notice being part of the ICC. At kailan nagsimula ang ating withdrawal notice? HK Lifestyle, thank you Robert Mendoza and Berilio Ipel. Nagsimula po ang ating notice of withdrawal to become part and member of ICC noong March 17, 2018. And under the rules of the ICC, nandyan si Langging si Rhodes Celis. Thank you Langging sa panonood, my wife. No? And si Roslyn, nakalimutan ko na, hindi ko na makita. Sorry, Roslyn. At ganun din po, a year after, meaning nung effectively March 2019, hindi na po tayo sakop ng authority ng ICC. At pangalawa, nagsimula ang kanilang investigasyon, inihabol nila laban kay Pangulong Duterte, kay Senator Bato de la Rosa, at iba pang tinatarget nila na minaniobra at minanipulate ng gobyerno ni Marcos at Romualdez sa panunulsol at pakikipagsabwatan nila Trillanes, nila Dilima, nila Hontiveros at ng mga urban operatives ng Communist Party of the Philippines New People's Army, NDF, 2 years after na tayo ay hindi na po miyembro officially ng ICC. Therefore, another question yun. Bugos na, nangialam pa. Ito ang pinaka-importanting issue sapagkat sabi ng Korte Suprema, ang lahat ng mga aksyon o mga kautusan na gustong ipatupad ng mga international or foreign entities ay kailangan dumaan po sa proseso ng extradition na batas at kasunduan na umiiral sa Pilipinas. Which means, hindi arbitrary, hindi automatic na ang mga gustong magpaaresto ng sino mang mamamayan ng Pilipinas o bahagi ng kanyang mamamayan ay kailangang dumaan muna ito sa proseso ng extradition dito sa atin. At inilagay at inilatag po ng Korte Suprema ang guidelines kung papaano po ipinapatupad ang mga international tribunal na mga kautusan kagaya po ng ginawa ng ICC na ginamit ni Marcos at nila Romualdez at mga alipores nila
upang magiging elemento at instrumento nila sa pagsasagawa ng iligal na pagpapadukot kay Pangulong Duterte. At hindi sinunod ang isang basic requirement bilang isang individual na mamamayan sa ilalim ng ating saligang batas at sa ilalim po ng International Convention on the Protection of Civil and Political Rights at sa Universal Declaration of Human Rights. Kailangan po pinoprotektahan ang mga karapatang sibil at politikal at kalayaan ng isang mamamayan. Hindi po ginawa yan na naibigay kay Pangulong Duterte. Even his time to be presented in court at i-challenge niya kung valid at legal at makatarungan ang arrest order na yon na ginamit nila Marcos sa pakikipagsabwatan sa ICC, pwedeng hindi po kaagad na ipadala at na ipakulong si Pangulong Duterte ng illegal doon sa ICC Detention Center kung sinunod lamang po nila Marcos at Romualdez ang pag-observe sa extradition doctrine, rules and procedure, and even ang nakasaad sa Rome Statute. Pero hindi ganun po ang nangyari sapagkat hindi naman ganun po ang layunin nila Marcos na ipaaresto lamang si Pangulong Duterte dahil na-involve siya sa kaso na naisampa doon sa ICC. It's not about that, after all. It's about how to cut off and eliminate temporarily or permanently si Pangulong Duterte sa Pilipinas para ang banta ng pampulitikang paglaban at oposisyon na pwedeng i-encourage, i-inspire ni Pangulong Duterte by his presence at sa kanyang mga pagpapahayag ay maibsan at mawala o mabawasan kung kaya siya pinadukot nila Marcos at ipinatapon doon sa ICC sa Netherlands. Kaya hindi sinunod ang extradition procedures, rules, and even ang mga sinasabi ko kanina na UN Convention on the Protection of Civil and Political Rights, the United Nations Declaration of Human Rights, and even the constitutional right ni Pangulong Duterte. At iyan din po ang gustong gawin nila Marcos at Romualdez doon sa natitira pang mga kaalyado o kabahagi ng Duterte political camp. At ngayon nga, nauna pa sa alas 4 na biyahe ng train, no? Kung mayroon pang kasabihan noon ang ating mga matatanda na kapag nagmamadali ka and you're getting up to the rush of the train, ikaw ay parang mas mabilis pa sa alas 4 na train na last trip, no? Yun po dati ang mga naririnig natin sa ating mga matatandang mga kapamilya when they describe yung mga pagmamadali. Si Boying Rimulya, hindi naman dapat siya nag-announce. O bakit siya nag-announce na may arrest order na laban kay Senator Bato de la Rosa? Timing din naman po na nagpalabas ang Korte Suprema ng mahigpit na mga patakaran na dapat sundin ng gobyerno kung ang pag-uusapan po ay ang pagpapakuha o ang pagpapa-enforce ng anumang kautusan galing sa isang dayuhan o banyaga na entity, hindi po basta-basta na dapat ito ay ipatupad mo lang arbitrarily, na sasagasaan mo at dudurugin mo ang mga fundamental na karapatan na ginagarantiya upang proteksyonan ang isang individual at isang mamamayan sa ilalim ng saligang batas at mga international provisions ng mga patakaran na nakasaad sa United Nations. Ayun. Kaya, maliban dyan, na balak din nila Marcos at Romualdez na durugin ang pagkatao ni Pangulong Duterte at ng mga tauhan niya, hinahabol din nila, seryako, hinahabol din nila na mababawasan po ang mga political allies na tumutulong kay Pangulong Duterte. Kung kaya, iginiit ngayon ng mga lakad ni Trillanes sa Europe na makapagpalabas ng arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa. In fact, 2 weeks ago, naririnig na natin itong alipores ng mga komunista na si Attorney Conte. No, Conte na lang hiya sa sarili niya, mga kababayan, Joy Violon Fuentes. At ito nga ang binabanggit niya, itong abogada ng mga komunistang terorista
at member ng kunwari front organization nila na NUPL, National Union of Patakas Lawyers, dahil mga tagapagpatakas ito ng NPA at mga tagapagtanggol ng NPA. Sinasabi nila na sigurado sila na mayroon ng ilalabas na arrest order kay Senator Bato de la Rosa and among other officials before sa Philippine National Police na naging bahagi po sa War Against Drugs campaign noon ni Pangulong Duterte. At after 2 weeks, nagpalabas din ng statement si Trillanes na aaristuhin si Senator Bato de la Rosa at sila ay sigurado dyan. Sapagkat pinupunduhan po sila ng gobyerno ni Marcos at Romualdez para magsagawa ng special operations. Ang tawag po dyan ay political mercenary work. Binabayaran, pinupunduhan para magsagawa ng political demolition job laban sa mga perceived political enemies of the administration. Kaya alam nila ni Trillanes, nila De Lima, nila Hontiveros, at itong mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF na may ilalabas nga ang ICC na arrest order. At yun nga, kahapon ay bumubula ang bibig ni Boying Rimulya na siya ang nagbida-bida, Hans Jia. Oy, live! Hello ka, Eric. Oo, hindi ako nakapag-live kahapon. Napagod si ka, Eric, sa schedule ko sa seminar on labor security and industrial peace, no, sa area po ng Laguna kahapon. Kaya po gabi na ako nakabalik, no, pasensya na. Pangalawang punto ni ka Eric, the ICC, whatever order ang ilalabas nito, in as far as our treaty obligation and our international relations, wala pong karapatan at walang legal na batayan na ipatupad ang order ng ICC sa alinmang bahagi ng mamamayan o ng lipunan ng Pilipinas. Bakit? Sapagkat mga umabot na po sa 6 na taon, hindi na po tayo miyembro ng ICC. At nag-take effect po ito noong 2019 pa. Kaya nga ang isang Supreme Court Justice sa katauhan po ni Justice Noel Tiham ay tinatanong niya ang 4 na katanungan. Una, may karapatan ba ang ICC na manghimasok sa pangloob na usapin ng Pilipinas? Siyempre, sagot wala. May karapatan ba ang ICC na magsasabi na kukunin nila si Senator Bato de la Rosa dahil may sangkot ito sa kaso na isinampa ng mga komunistang terorista at mga political zombies ng mga Dilawan at Pinklawan na pinunduhan at sinuportahan ni Marcos at Romualdez at ngayon nakasalang ang reklamo sa ICC? Ang tanong, kung walang entity, kung walang treaty authority at walang anumang treaty obligation ng Pilipinas sa ICC since March 2019 na nag-take effect ang 1-year notice of withdrawal, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin illegal na ipapaaresto ni Boying Rimulya, ni Marcos at ng mga aliporis nila si Senator Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa is an elected senator of the Republic of the Philippines and he is right now, right mga kababayan, siya po ay dapat kinikilala ng Senado na bahagi nila, no? Hans Jia, paki-remove mo si Juan Maximo Labrador, no? Nandiyan na naman ang zombie ni Marcos at Romualdez. Ikaw na lang please, Hans Jia, kunin mo siya at tanggalin mo siya dito sa conversation dahil ito ay mga bayaran yan para pag-usapan siya at magsabotay dito, no? Kaya nga siya pumapasok dito, no? Si Maximo Labrador ang pangalan niya, no? At wait lang, ikunin ko siya dito. Okay? Ayan, para wala na siya. Si Maximo Labrador, ayon. Anyway, mga kababayan, ang 3 punto po na binanggit ni, or 4 na punto ni Justice Noel Tiham. Una, bugos na po ang ICC. Wala na po itong karapatan na mangialam at manghimasok sa anumang usaping legal, judicial, o anumang mga pamamaraan ng ating pag-iral bilang isang malayang bansa. Kaya yan ay isang illegal at mapanghimasok na hakbang
kung ipipilit nila ang kanilang arrest order. The arrest order na inilabas ng ICC, mananatiling bogus at walang saysay kung hindi po yan gagamitin nila Marcos at Romualdez para dukutin at ipatapon si Senator Bato de la Rosa the way they did it against former President Duterte. Magiging walang saysay lang po yung arrest order na yan because it will not be enforced if the government authorities of the Philippines will not recognize or will not cooperate na gamitin nila ang ating gobyerno o makipagsabwatan ang gobyerno para ipatupad ang kautusan ni Marcos na ang lahat ng mga alipores niya ay gumalaw upang tanggalin at bawasan at pahinain na ang political groups ng mga Duterte, and that is the reason bakit tinarget ng arrest order ng ICC si Senator Bato de la Rosa. Don't forget may arrest order din na inilabas itong kulukoy na ICC na parang sindikato ng mga European countries laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil daw sa crimes against humanity and war crimes sa Gaza. Ang sagot ng Israel sa kanila, subukan yung aristuhin ang aming Premier Ministro at subukan yung pumasok sa Israel. Yun, hindi ma-enforce yun. Last year pa yun, mga kababayan. At sinubukan din pong magpalabas ng arrest order last year din laban kay Vladimir Putin, ang presidente ng Russia, itong ICC. Hindi rin nila ma-enforce, mga kababayan. Ang kaya lang nila, yung mga maliliit na bansa sa Africa na kanilang sinasakop at ginagamit nila na parang panahon pa ng kolonisasyon ang pagtrato nila. At ganun din po ang nangyari sa Pilipinas dahil naging tuta at naging bulok ang gobyerno ni Marcos na bumaliktad siya doon sa kanyang unang pahayag that the ICC does not have any authority or does not have any legal basis whatsoever in their intervention or interference into the internal affairs of the Philippine government and our Philippine Republic. Subalit, binaliktad ni Marcos ang pahayag na yan at ginamit niyang kasabwat ng ICC, pinunduhan pa nila yata ito mula sa flood control na katas ng pagnanakaw nila kung kaya gumalaw bigla at nadukot nga si Pangulong Duterte. Yan din po ang taktika na gusto nilang i-apply kay Bato de la Rosa. But the fundamental question will not go away sapagkat the ICC is a bogus entity. It has no legal authority, it has no treaty authority, and it cannot intervene or interfere in the internal affairs and matters of governance, including judicial and legal system of the country. Kung kaya, malaking katanungan yan kung ipapahuli ba, ipapadukot ni Marcos at nila Romualdez si Senator Bato de la Rosa gamit ang isang panibagong paglapastangan at pagsalaula sa ating kalayaan bilang isang malayang bansa at papatapakan nila ang ating soberanya sa pamamagitan ng pagtataksil nilang makipagsabwatan dito kasama ang CPP, NPA, NDF at mga hilaw at mga peke na komunistang grupo ni Hontiveros at ang mga political zombies ng grupong Dilawan at Pinklawan. Yan ang tanong ngayon. Gagamitin ulit ba ni Marcos at immobilize ang mga pulis upang dakmain at ipadukot si Senator Bato de la Rosa at ipapatapon din doon sa Netherlands, sa ICC? Pangalawang tanong, mga kababayan, hindi ba kikilos ang Senado at ang Korte Suprema sakaling ito ba ay ipatupad ni Marcos ang kalukuhan at katarantaduhang gagamitin ang mapanghimasok at mapang-abuso na arrest order na inilabas ng ICC laban sa isang sitting senator na aktibo at inilek at binoto ng taong bayan na halal ito at may mandato ng mamamayan, subalit ngayon ay tinatakot ng isang bugos at pakialamero abusado na parang sindikato na isang tribunal na entity na ang pangalan ay ICC. Will the Supreme Court remain silent? And will the Senate keep its distance from protecting the unelected and duly recognized by the people na isang senador ng Republika ng Pilipinas na binigyan ng mandato
ng mamamayan? Papayagan ba nila na ganon ang mangyayari at gagawin uli ang nangyari na ginawa noon kay Pangulong Duterte? Banana Republic na tayo nito. Bogus na nga, walang otoridad at walang legal na batayan ang ICC, and it cannot proceed sa kanyang gimmick ng arrest order na ito if there will be no government authority recognition and cooperation na ibibigay sa kanila. Mukhang dahil nga nag-announce na itong bumubula ang bibig kahapon ni Boying Rimulya, mukhang ipapatupad nila ang kabulastugan at kataksilan na ito against an active and sitting senator. Napakalala po ang pagpakatuta, napakalala po ang pagkaabusado at pagkatarantado ng gobyerno ni Marcos ngayon. Mantakin yung bogus na hindi na tayo obligado na kilalanin ito, 6 na taon na tayong hindi sakop nito, at wala silang batayang tratado o kasunduan para manghimasok dito, at lalabagin lamang nila ang ating saligang batas at pati ang mga United Nations Convention sa Human Rights and Civil and Political Rights Protection. Subalit ang gobyerno ni Marcos tahimik hinggil sa ganyang kalapastanganan, at instead nagpapakita pa ito ng hakbang na sila ang nagpapasilitate nitong kabulastugan na gagawin ng ICC sa ating bansa. So tama lang po na dapat hindi sumuko si Senator Bato de la Rosa dito sa bogus at mapang-abuso na diskarte ng ICC, at igiit niya ang kanyang karapatan bilang boses at tagapagtanggol ng mamamayan at bilang representasyon ng mamamayang Pilipino na nagbigay sa kanya ng mandato upang maging senador ng Republika ng Pilipinas. Dapat po magprotesta ang mga Pilipino dito sapagkat ito po ang nangyari, na nagkaroon ng oportunidad si Marcos at Romualdez na mapadukot at maipatapon ng iligal at maipakulong ng iligal si Pangulong Duterte sapagkat hindi nakaprepare at hindi nakabigwas ng malaking pagkilos ng protesta upang tuligsain at mapigilan po ang karumaldumal na paglalantad ng kataksilan ng gobyerno ni Marcos na pinapayurakan niya at pinatapakan at lubusang hinayaan niyang gahasain ng ICC ang ating soberanya at abusuhin ang ating mamamayan. Nang nangyari nga yan kay Pangulong Duterte. At ngayon gusto nilang uulitin ulit sa isa na namang senador ng Pilipinas. And what will prevent them to do the same using the ICC at ang mga bogus nilang mga kaso-kasong ito at ang mga maniobrang galawan nila Trillanes at nila Dilima Tontiveros at ang kasabwat nila mga CPP, NPA, NDF, nila Marcos at Romualdez laban kay Sara Duterte at iba pang mga personalidad na gusto nilang durugin at ipatanggal sa Pilipinas. Subalit dahil duwag sila na dito nila gawin ang mga pagsasampa ng kaso, ang ginawa nila ngayon ay nakikipagsabwatan sila sa ICC. If they can do that again, as if sila ang Diyos at Hari at hindi batas ang mamamayani at hindi nila kikilalanin ang inilabas ng mga kautusan ng Korte Suprema na kung mayroong mga dapat gawin hinggil sa pagkuha ng custody sa sino mang bahagi ng mamamayang Pilipino, dapat ino-observe po at sinusunod ang extradition doctrine, rules and regulations na itinakda at inilahad ng Korte Suprema upon the interpretation of the law pertaining to extradition. At ganon din po ang dapat gawin ng taong bayan na tututol tayo kasama po ang Senado. Hindi natin pwedeng papayagan na gagamitin nila muli ang pagdukot, ang pagpapatapo ng illegal at illegal na pagpapakulong kay dating presidente natin na Pangulong Duterte, at ngayon uulitin nila kay Senator Bato de la Rosa, and maybe they will include again Vice President Sara Duterte upang iharas at pakialaman ng ICC ang mga pampolitikang maniobra na inilalatag ni Marcos gamit po ang pag-ikot sa batas, pagbutas sa batas at ang pagbabaliktad ng batas, wherein Marcos is not only weaponizing the law to
to become an instrument of political persecution. It is even corrupting agencies and institutions of government the way kinurupt niya ang Office of the Ombudsman na dapat nagabantay ito ng mga malakihang pagnanakaw, korupsyon at mga abuso na ginagawa ng gobyerno sa loob at labas ng gobyerno. Subalit ang Ombudsman ngayon ay parang special extension arm ng mga propaganda attack ni Marcos at pangbubuli at pananakot sa lahat ng mga political opposition na hindi sumusurrender kay Marcos. Ayun. So malinaw tayo ha, bogus ang ICC, wala po itong legal entity, wala tayong treaty obligation sa kanila, at dapat kilalanin nila na mayroon tayong sariling sovereign authority at hindi tayo sakop ng kanilang pangingialam. At sakali mang dumiskarte sila Marcos na kunwari mag-cooperate sila sa Interpol, ang sagot ng Supreme Court dyan, dumaan sila sa extradition rules and regulation as defined by law and as interpreted by the Supreme Court. Yan po ang ating bantayan. Okay? So sana po ang Senado manindigan dito at ang mamamayang Pilipino dahil ito ay hindi na lamang usapin tungkol sa pagprotekta sa isang aktibo at duly elected senator natin, kundi ito ay pagprotekta at paninindigan na wag nating hahayaang pinagtataksilan, ibinibenta at niyuyurakan nila Marcos at ng kanilang mga alipores kasama si Romualdez sa Trimulya at ang kanilang mga kasabwat na mga kontra sa interes ng mamamayan pati na ang ICC upang gumawa ng political demolition job gamit po ang mga international na mga entities na ito. At ito nga ang nakikita natin ngayon. And by the way, matutuloy po as we're talking right now, I have been informed na may mga meeting na naghahanda na ngayon para po sa pagkakaroon ng coordination kung paano isagawa ang November 16, November 18, and November 17 or 16, 17, 18 na mga rally. Ilang venue ba? Mayroon? May EDSA Shrine ba? May People Power Monument ba? O kaya mayroon din sa Luneta, sa Carino Grandstand, kasama ang INC o Iglesia ni Cristo. What about the participation of Kingdom of Jesus Christ, of Jesus is Lord movement? Antabayanan po natin ito sapagkat pag-uusapan natin ito mamayang gabi. Please try to find time na talakayin natin ito. Hello, Raylin Adaro Abergas and Emma Sigismundo. Thank you sa mga nanood at nakikinig. Magbabalik po ang ating ka-Eric alas 9:15 ng gabi. Mamaya, para pag-usapan natin ang shades of political spectrum and the different organizations at ano po ang kondukta ng pagkilos sa darating na hindi na po kaya ng mga Pilipino na mag-antay pa. Tama po. Kaya nga mag-uusap tayo hinggil dito mamayang gabi alas 9:15. Dahil nga magmi-meeting ngayon ang iba't ibang mga organizations at iba't ibang mga sectoral orgs, sectoral groups and formation, and we are going to coordinate the activities. And I will give you update tonight pag nakabalik po si Ka-Eric alas 9:15 ng gabi sa Philippine Standard Time. Sa nais pong tumulong at sumuporta voluntarily and sincerely sa atin pong Ka-Eric Celis channel at even sa ating Bangon Sambayanan People's Movement, you can contact po kay Langging sa number na 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. GCash line na rin po yan ni Langging. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong pagtitiwala, pagmamahal, pagsuporta at pagtangkilik, and for all the support and your voluntary na pagbibigay po ng pagtitiwala sa ating advocacy through Ka-Eric Celis YouTube channel at sa Ka-Eric Jeff Celis Facebook Live. Mabuhay po kayo, mag-ingat kayo palagi, at palagi nating tandaan, mga kababayan, mga kasama, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters.